Bubuo ng Joint Oversight Committee ang Kamara at Senado para tutukan ang pagpapatupad po ng 2026 National Budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, ang Joint Oversight Committee ay pamumunuan po ng Vice Chairperson ng Senate Finance Committee at ng House Appropriations Committee. Layon po ng lupo na matutukan ang mga proyektong paggagamitan naman ng pondo para o kung saan magbibigay po ito ng rekomendasyon kung ito'y nararapat. Ilan sa mga magiging trabaho po nila ay ang magkaroon po ng ocular inspection, kabilang po ang pagpunta sa mga irrigation project at mga proyekto sa agrarian reform. Sisilipin din ng komite maging ang underspending o yung mabagal na paggamit po ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Kakausapin ni Senator Sherwin Gatchalian ang counterpart niya sa Kamara para sa pagbuo ng Joint Oversight Team. For example, underspending ng mga agencies, foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, yung pagpapagawa ng hospitals, over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefing. Tinig po ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Samantala, ayon kay Gatchalian, siyam sa mga navito ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 National Budget ay galing sa ehekutibo. Out of the 9 vetoed items, 7 ay nasa NEP, meaning nasa President's budget. Yung dalawa, proposal rin ng Executive through that close collaboration and coordination. So yun yung konteksto nito. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga na wala na sa ang program ay yung SAGIP na tinanggal ng Senado. That's worth about 80 billion. Tinig po ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian.